May tanong sa akin, Boss Ray, kahit maliit lang utang, padadalhan ka pa rin ba ng demand letter? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin, iaalamin natin kung kahit ba maliit na halaga, padadalan pa rin po ba? Or mag-aaksaya pa rin ba ng panahon para magpadala ng demand letter? No, at saka dadagdag na rin ho natin, no, kung yung marami rin ho tatanong sa atin na kahit ba maliit lang yung halaga, magfa-file din po ba or magsasampa ng kasong small claims case sa small claims court. Ano po? Yan po ang alamin natin ngayon, pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Pero bago ho natin sagutin, iba yung ingat po, no, sa ating mga kababayan, lalo na ito madadaanan po nitong bagyong U1 po ba? O hindi ko masyadong yung pangalan, no, basta ho sinabi malakas daw ho yung bagyo. So kung hindi naman ho talaga kailangan lumabas, wag na ho kayong lumabas. Kasi ho, pabugso-bugso yung ulan, tsaka napakalakas po ng hangin. May mga bayan na nga po, no, na talagang binubugbog na ngayon itong bagyong to, no, dagdagan ho natin, no, yung ating pananampalataya, ipagdasal po natin, no, na na matigil na ho ito nang wala na ho madagdagan pa, no, na mapinsala at maapektuhan itong bagyo na to, no. So gatin ho natin yung pinadala yung mensahe. So ang sabi nyo nga is kahit ba maliit lang yung utang, padadalan pa rin ba ng demand letter? Okay, ano ba yung demand letter? Kasi ang demand letter po is a formal written notice po yan na ipinapadala po, no, doon po sa sa nakahiram, no, sa case po kasi natin utang, so doon sa nakahiram. So ito pong letter na ito is para po kahit papano ma-resolve po yung dispute, no, doon pa lang sa letter po na yon, nang hindi na makaabot pa sa pagsasampa ho ng kaso. Kasi yung pong demand letter is a requirement po yan, no, ng korte, no, para makapagsamba po ng kaso. In our case po kasi utang, so civil case yan, meaning small claims po ang po pwedeng isampa sa atin dyan, no. So requirement po yun kasi dun po magi-gauge, no, or malalaman ng ng korte po kung talagang ginawa na nung nagpahiram yung lahat ng kanyang kaya para po siya ay makasingil. Ngayon, kung pinadalan ho kayo ng ng demand letter, regardless yan, no, kung gaano ho kalaki yan. Kasi yun, may nahiram tayo kahit sabihin yung piso yan, kung padadalan ho talaga kayo ng demand letter niya kung hindi kayo nakakabayad. Okay? Ngayon, pagka kayo pinadalan yan, importante na yan i-proper, no, tama yung demand letter. Kasi may itong mga buko katabusadong online lending apps na to, pananakot letter po ang pinadadala. Kung ano-anong batas ho ang nakalagay ho doon, pag di kayo nagbayad, didemanda namin kayo ng Article 315, may estafa, may estafa / small claims, no, RA 8480. Hindi ho ganun ang demand letter. Ang demand letter po, no, dapat yan importante, mayroon niyang logo or di kaya kung sino yung nagpadala. Importante, pangalan ng padala or kung anong pangalan ng kumpanya, address at contact details. Okay, ngayon, ang susunod na importante, sino ho yung padadalan? So, importante, anong pangalan ng padadalan, address, at saka contact details ng padadalan. At ang pinaka-importante po, syempre, yung body of letter. Kasi, doon po naka-specify dapat, no, kung ano yung idinidemand ninyo. So, definitely, kung utang yan, kailan na-disburse, magkano na-disburse, magkano interest rate, magkano naging penalty, lahat po dapat nandun. At may taning po yan. Okay? Importante ho talaga yan na may deadline. Kalimitan po sa deadline yan, it's either 7 days, 15, or pinakamahaba ho nakita 30 days na demand letter. Meron ho akong nakita niyan 30 days na demand letter. So, within that span, kung ilang araw po binigay sa inyo, dapat yun
tumalima kayo doon. Huwag niyo babaliwalain yan. Okay, ngayon, kung nakatanggap po kayo ng demand letter at medyo hindi kayo sure, no? Maghanap po kayo ng abogado na makakatulong po sa inyo. Dumulog po kayo. May mga private lawyers po. Mayroon po tayong PAW. Okay, ngayon, kung may mga abogado po yung inyong kumpanya, tanong nyo din po dyan, no? Para hindi na po kayo gumastos pa. Okay, tapos kung mayroon mga, tawag yung notarial po dyan sa inyong lugar, po pwede naman siguro din kayong magtanong, no? Para lang kamo ma-sure nyo na legitimate, no, yung inyong demand letter na receive, at kung mamarapatin din nila, tanungin nyo na kung ano yung dapat yung gawin. Pero kung ako ho kasi ang tatanungin, tumalima kayo. Kung legitimate po yung demand letter, ha, tumalima kayo. Doon kasi binibigyan na ho kayo ng taning. Meaning ho, ginawa niya na yung alam niya, no, na tamang paniningil. Okay? Kumbaga na-exhaust niya na ho yung lahat ng effort. Kasi ho, nasa ano natin yan, nasa batas ho natin yan na para po makapagdemanda, no, yung yung pinaghiraman, no, kailangan po na-exhaust niya muna yung kanyang pamamaraan, lahat ng pamamaraan ng paniningil. Kumbaga ho, na-inform na kayo, natawagan na kayo, na-email na kayo, na-SMS na kayo, basta na-inform kayo regarding dun sa utang, nangamusta, di kaya inoferan kayo ng mga payment options, no, at wala pa rin ho nangyari, well, that's the time na po pwede na ho sila magpadala ng demand letter. Last step yon bago ka makapagsampa ngayon ng kasong civil po sa korte. In our case po, small claims case sa small claims court. Okay, now, punta tayo doon sa dinagdag ko na kasi may mga nagtatanong din po kung po pwede daw ba na idemanda ng small claims pag maliit lang po yun ng hiram. Pwede po. Okay po, tandaan nyo po yan, nahiram. Kasi po, ang nakalagay po doon, no, is 1 million pababa. So, ano po ba yun? 1 milyon hanggang piso. Basta ho pababa. Basta ho ginusto at kayang idemanda nung nagpahiram, pwede niya hong gawin yun. Okay? Kasi ho, karapatan po nung nagpautang na tayo singilin. Okay? Lalo po yan kung legitimate naman yan. Kung yan illegitimate, kagaya ng mga fly-by-night na bugo katabusadong online lending apps, ay walang karapatan yun. Kasi hindi ho sila juridical entity. Diba? Wala silang kumbaga wala silang face value. Pupunta sila sa sa korte, hindi ho sila papansinin doon. Yung mga pinapadala sa inyo, mga pananakot niya, mga bugok na yan, hanggang doon lamang po yung para stressin kayo at saka para kayo magkaroon ng anxiety. Ang payo ko, pagka yan illegal, pag sinabi kong illegal ho, ito ha, wala ho yung rehistro sa SEC, kumbaga hindi incorporated yan, no? Pangalawa po, walang yan, certificate of authority, yung secondary license na tinatawag po. Pangatlo, hindi ho kasama yan sa recorded online lending platform. Kasi kaya nga tinawag na OLA yan is meron niyang karapatan or binigyan niyan ng karapatan ng SEC, no, na mag-advertise online, magpa-apply online, mag-process ng loan online, maningil online, tsaka mag-disburse online. Okay, yun po yung ibig sabihin nun. Ngayon, kung wala sila nun, wala hong karapatan niya na kayo na idemanda. Makakita lang palang ho ng korte yan, baka parang si Dracula yan gumagano na umuusok na. Takot ho sa korte ang mga yan dahil mababaligtad ho. Okay, ulit, ito naman, dadagdag ko din. Kasi hindi porket kasama or legitimate yung mga OLA na yan, no, sasabihin natin hindi nangaharas. Meron pa rin po. No, may mga nangaharas dyan, may matataas ang interest rate. Okay? Yun naman po, ginagawa naman ho ng yan, aksyon ng ating ng gobyerno. Pagka ho kayo nakaranas po ng harassment, no, mataas ang interest, okay? I-complain nyo po yan dun sa mga sangay ng gobyerno na nakakasako po ng pagpapautang kagaya po ng SEC, BSP, National Privacy Commission, PNP, NBI, tsaka po PAOK. Yan po, i-complain nyo yan. Regardless po yan kung yan ay legitimate, legal, or fly-by-night o illegal.
Kasi po pagka yan legal, po pwede yang masuspend, ma-revoke o magkaroon ng penalty. Ngayon naman, pagka yan illegal, magkakaroon yan ng cease and desist na wag nang mag-operate. May mga may mga nakakasakop po na batas diyan. Okay? Lalo kung hindi nila sinusunod yung mga nakalatag na batas at saka memorandum. At alam naman na po na, panoorin nyo po yung mga previous videos ko para malaman nyo po kung ano-ano yung mga nilalabag po nila. Okay? Ulitin ko po dun sa nagpadala ng katanungan, regardless of the amount po yan, po pwede nilang gawin yan. Magpadala po ng demand letter at magsampa ho ng kasong small claims case sa small claims court. Ang payo ko na lamang po sa inyo, kung yan po illegitimate, at merong kontrata, okay, bayaran nyo po kung ano po yung nasa memorandum ng ceiling on interest rate. Pag 10,000 pababa po yung inyong nahiram. Ngayon, pag mahigit po 10,000, wala pa po kasi tayong ceiling on interest rate doon. So, kung ano po yung inyong pinirmahan o napag-agrihan, yun po ang kailangan nyo sundin. Ngayon, kung yan ay illegal, fly by night, kung ano na lamang po yung natanggap po ninyo, yun na lamang po ang inyong bayaran. At ang pinaka-importante po sa lahat, itago nyo po yung inyong pinagbayaran. Okay? Huwag ho kayong magbabayad ng partial dyan. Pag ipunan nyo siya, pag nabuo yung inipon nyo, bayaran ng buo, tapos itabi nyo yung pinagbayaran po ninyo. Okay? Secure it. No? Baka mamaya kasi yan, thermal paper, nabubura yun. Picturean nyo. Kung kayo naman online nagbayad, screenshot nyo, i-secure nyo maigi para po kung ano man po ang mangyari. May magpunta sa inyo na eto, bayad ako kamo, mga bugok. Wag ako kamo. Nagawan ko na kamo ng aksyon yan, nabayaran ko na kamo yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.